Buhay po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Kumusta po kayo? Masaya po ba kayo? Nag-enjoy po ba kayo sa ating maganda, masiglang joyful? Purihin ang Diyos sapagkat nagkita-kita tayo muli sa isang bagong araw at ngayon ay paggabi na upang bukas ay muling sumilay ang umaga na puno ng pag-asa. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, ang pag-asa po ay laging nariyan. Given po yun eh. Ang pag-asa sa buhay ay laging andiyan. Ito po ay biyaya ng Diyos na kung ating dadamahin, ang lahat po tayo ay nakatatanggap. Amen po ba? Lamang nasa ating pandama kung paano ang biyaya ay ating nakakamtan. Amen po ba doon? At para po sa umagang ito, napakabuti po ng Diyos sapagkat sa bawat araw, sa bawat pagtindig ng taong tinatawag sa harap ng dambanang ito, kinapupulutan natin ang aral. Amen po ba? At para po sa gabing ito, nais kong palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na JR. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Dapat po talaga punong-puno tayo ng pag-asa. Tama po ba? Huwag tayong malungkot, huwag tayong malumbay sapagkat ang itinuturo sa daong ito, kapag napuno ka ng kalumbayan, wala kang napupulot. Yun po yung katotohanan. Sabi ko nga, sa bawat maghapong nagdadaan, dahil sa divine mercy, dahil sa kapatiran, dahil sa gawain ito, hindi mo makakaligtaan sa maghapon ang purihin ng Panginoon. Sapagkat nakatatak na po sa atin na ang Diyos sa daong ito na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa taong kinalugdan ay buhay na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung isang talagang may pagsisigawan ko sa dakong ito na ang bawat ginagampanan ng banal na Espiritu sa bawat isa, talagang pagnanamnamin mo, kapag ka tinanggap mo, pag binigay mo ng pagkakataon, ipakikita niya sa iyo kung paano siya gumagalaw sa iyong buhay. Halimbawa, sa aking buhay, bakit sa bawat araw nananabi ka na makatungo sa dakong ito? Sapagkat sa dakong ito, makakarinig ka ng biyaya ng salita ng Diyos. Hindi man nakakain ng katawan, subalit nakakain ng ating kaluluwa. Purihin dakilain ng Panginoon sapagkat sa dakong ito, hindi ka pwedeng makipagkunwari. Hindi ka pwedeng sa kapwa mo ay hindi tumupad kung ano man yung nasa ng Panginoon. Kaya anong bagay ba yung gagawin natin para maibalik natin yung pasasalamat sa ating Panginoon? Wala na tayong matatagpuan sa dakong ito na ganitong gawain. Sabi ko nga, napakapalad ng bawat nakakatanggap. Napakapalad ng mga nahuli, subalit nauna. Yun po yung sinasabing kahit ngayon ka lang magpunta, kung ibinigay ng Diyos sa iyo ng pangunawa, mapalad ka. Sapagkat ang katotohanan, mayroong nauna na nahuli at may nahuli na nauuna. Yan po yung sasambit ng banal na Espiritu. Na nawa mahambing tayo dun sa, matulad tayo dun sa nahuli, subalit tayo nauna. Kaya purihin dakilain ng Panginoon na sa bawat araw, talagang makikita mo yung ginagawa niya. Makikita mo kung paano yung lakas ng loob. Makikita mo kung paano yung sa kabila nung nakikita mo yung nagaganap sa iyong kapwa. Subalit ikaw, patag ka dahil alam mo ang Diyos na hindi mo nakikita ay pinananambat, pinanampalatayanan mo. Yan po mga kapatid, yung isang itinanim sa atin sa dakong ito na dumating, bigyan ka man ng pagsubok, dumating man yung pagsubok. Tandaan nyo,
yung Diyos na tinatawagan nyo, kikilos at kikilos kapag ka nakipagtotoo ka sa Kanya. Anumang bagay na pagsubok, anumang bagay na pahintulutan niya, sapagkat batid niya, kung pahintulutan ka ng pagsubok, kayang-kaya mo. Yan po ang ating Diyos na buhay sa dakong ito. Kaya gusto ko pong magbigay ng isang awitin sa ating Panginoon. Talagang yung kung paano ba natin siya pasasalamatan. Sapat na ba yung salita? Sapat na ba yung sabihin ng Panginoon, salamat? Ang hinahanap ng ating Panginoon, gawa. Kung paano nga sa maliit na bagay na mapapalakas mo yung loob ng kapwa mo, napakalaking bagay sa Panginoon. Sapagkat sa dakong ito, yan po yung layunin ng Panginoon. Makinabang yung makikinabang. Kaya ang nasa niya, lahat tayo makinabang, lahat tayo umunawa at makaunawa. Bigyan natin ng pagkakataon ng banal na Espiritu sapagkat ang Espiritu Santo ang magpapaunawa sa atin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw.
Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Buhay ang Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa taong kinalugdan. Sa mahal na Apo kong Ching, sa patuloy na pagbabata, sapagkat kung hindi siya nagbabata, wala po tayo rito. Amen po ba? Kaya purihin dakilain ng Panginoon na ang gawain ito aabutin na po ng 20 taon sa 27 ng buwang ito. Kaya sino ang magsasabi na ito ay tao ang nagtindig? Tandaan niyo po ang laging tinuturan, ang itinayo ng Ama, ang pinundisyon ng Ama, hindi kayang bugin ng tao. Sapagkat itong dakong ito, maraming ang nakikinabang, higit lalo yung nasa malalayong lugar. Kaya napakapalad po nating lahat sapagkat tayong malalapit, lalo tayong nilalapit ng Panginoon na pinaniwalaan natin na ang Diyos pumili ng tao sa pamamagitan ng taong kinalugdan, ang mahal na Apo kong Ching. Kaya po tayong lahat, lagi nating namnamin ang bawat salita ng Diyos. Sa bawat sandali, sa bawat minuto, sa bawat pagbibitaw ng salita ng kinalugdan, ang natin ang bawat tinuturan mula sa Diyos, Espiritu. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa iyo, mahal na kapatid na JR. Mga kapatid, pag-asa, kayo po ba ay may mga dalahin sa buhay? Meron po ba kayong karamdaman? Meron po ba kayong kakulangan na hinahanap sa buhay? Sa bawat araw, ang problema ay hindi nawawala. Subalit, ang isang matapat na pananalig sa Diyos na may daladalang pag-asa ang magpapalaya at magbibigay sa atin ng ligaya. Amen po ba? Sapagkat kapag po tayo ay mayroong daladala, mayroon tayo mga suliranin na hindi natin makaya-kaya. Paano po ba natin itong dinadala? Hindi po ba? Parang akala natin end of the world na. Hindi po ba? Akala natin ito na yung katapusan. Subalit, narito ang Ama na magbibigay sa atin ng isang magandang pag-asa sa bawat araw na tayo ay nagigising pa. Ang dulot nito ay biyayang maganda. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At gusto ko lang pong idugtong. Ang biyaya ng Diyos ay laganap. Gumagamit siya ng tao sapagkat hindi nga siya bababa rito upang ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Subalit pakatandaan po natin, lagi siyang gagamit ng tao upang ang kanyang biyaya, ang kanyang salita ay ipahatid at ating matanggap. Amen po ba? Sabi ko nga, ang pag-asa ay nasa ating pagtanggap. Kapag meron na tayong mga natatanggap, akala natin ito ay nangyari lang na dahil sa sarili nating kakayanan. Subalit, pakatandaan po nating laging ang Ama ang gumagawa ng kaparaanan upang ang liwanag at ang pag-asa ay ating makamtan. Amen po ba? Yayamang narito na po ang ating Mother of the House upang bigyan ng higit pang malalim ang ating gabing ito na kapaliwanagan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mother Marisa. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Araw-araw, patuloy po niyang pinadadama sa atin ang kanyang wagas sa pagmamahal, sapagkat ang buhay na ating tinataglay ay mula sa kanyang mga kamay. Amen po ba yun? Mga kapatid, habang nagbabahagi po si kapatid na JR, sabi ko nga po sa inyo, napakabuti ng ating Ama
Bagamat andyan na po ang ating minamahal na Apo Kunching, ito po yung gusto ko lang pong ibigay ng punto sa inyo. Kung tayo po ay busy sa paggamit ng gadgets, gaya ng cellphone, nagagawa nating gumamit ng FB, Instagram, mag-TikTok, mag-Messenger, yan po ay connection natin tao sa tao. Amen? Ngunit sa oras po na ito, mga kapatid, iiwanan ko po sa inyo, gawin po nating madalas yung panalangin. Sapagkat ang panalangin, ang tunay na connection natin sa ating Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakikita, ngunit naririnig niya lahat ang ating hinaing. Kaya sa bawat araw po, kung ito po ang bibigyan ng oras ng bawat isa, gaya ng itinuro ng ating Panginoon, marami po siyang bonus na maaaring ibigay sa iyo. Hindi lang ang pagkain mo, hindi lang ang kailangan mo, lahat ng nais mo. Kumatok ka lang, pagbubuksan ka niya, maghanap ka, makakasumpong ka, at marami pa. Kung ito po ang mimithiin ng lahat ng tao, hindi po sila mabubuhay ng habang panahon ay lumbay, kundi sa tuwing may galak, sapagkat ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa katauhan ating minamahal na Apo Kunching ay naririto upang tayong lahat ay apuhapin, pakinggan ang ating mga hinaing at ibigay, tugunan kung ano ang kailangan natin. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, sir. At sa walang hanggan niyang pagmamahal, sumainyo ang kapayapaan. Mula sa aklat ni Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong dumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Mula sa mga awit. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat
ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroon ang bagabag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos wala kang kawangis. Sa iyong gaway walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo'y magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at yun ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at ihayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Di mo binayaang sa hukay masadlak, mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas ng adhikain, ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila yaong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Yaon nga ang pawang katotohanan, Ama. Ikaw ay mahabagin at tunay na maawain. Daing at hinaing ng mga anak mo, tuwir ang dinig mo't mapapakinggan mo. Kaya naman ang samo at dalangin sa iyo, paglaya ay kamtin, liwanag ay gayon din. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus, pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong mahiyain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan. Sa loob ng bahay, wag mo nga akong gambalain, nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami sa aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan,
Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ibibigay niya ang Kanyang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Maliwanag ang katotohanan. Ibalik natin ang kasaysayan kay Jonas. Kung bakit siya nagalit, kung bakit siya nagdaramdam. Sapagkat nagbago ang plano ng Ama. Sa halip na wasakin niya ang bayan ng Ninibe, hindi niya winasak, kundi pinatawad niya ang mga tao sa pagdaramit ng sako ng hari at maging mga mamamayan doon. Sapagkat siya'y mahabagin at maawain, kaya nga't ang kaiwagaan at kadakilaan ay pinakita kay Jonas. Iniligtas siya sa lawa ng karagatan, sa ilalim ng karagatan, siya'y naipadpad sa dalampasigan. At pagkatapos ay nang sundin niya ang kanyang tagubilin, ang kanyang mga binilin. Nagbago ang plano niya. Hindi niya winasak ang Ninibe. Sa palagay niya ay para siyang napahiya. Sapagkat nagbago ang plano. Alam niyang mabait ang Ama. Alam niyang mabuti ang Ama. Alam niyang madaling magbago ang kanyang ibig gawin. Sapagkat siya'y mabuti, mahabagin, at maawain. Kaya nga, kung ang isang magulang, gaano man kasama, marunong siyang magbigay sa kanyang anak, ang Ama, siya pa kaya ang hindi magbigay ng nararapat at kaukulan? Mga inibig ko't minamahal, habag at awa. Habag at awa ay di nawawala sa Diyos Amang Dakila. Patuloy niyang ipinadarama sa kanyang mga anak ang kanyang pagmamahal. Patuloy niyang ipanakikita ang kanyang paglingap. Patuloy niyang hinahayag ang kanyang kadakilaan at kabutihan na ganyang mga banal na salita ay pawang katotohanan. Patuloy na pinagpapaumanhinan ang mga anak niya. Patuloy niyang ibinibigay ang lahat ng paraan at kaparaanan. Ikaw, nararamdaman mo ba siya ngayon? Kayo, nakikilala niyo ba ang kanyang habag at awa? Nakita niyo na ba kung paano siya sa inyo ay kumilos pawa? Sapagkat siya'y tunay na Diyos na dakila. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kung minsan sa dinaranas mo sa buhay, sa pagsisikap at pagsusumakit mong maglingkod ng matapat, ano ang nasa isip mo kung magkaminsan? Mahal ka nga ba ng Diyos? Ngunit kapag sinuri mo sa mga pahintulot niyang pangyayari't maganap sa buhay mo, saan ka nga ba kumukuha ng lakas? Saan ka humuhugot ng lakas? Saan ka kumukuha ng katatagan? Sinong nagbibigay sa iyo ng pagiging matatag? Sinong nagbibigay sa iyo ng pagiging malakas? Kaya mo nakakayanan. Yaon ang palatandaan na anuman ang iyong pinagdaraanan, may Diyos na mahabagin, maawain, at tunay ang pag-ibig kanino man. Kaya't sa bawat kaganapan, wala kang ibang masasandigan. Wala kang ibang maaasahan.
sa oras na ikaw ay nangangailangan ng kanyang kalinga, pagbibigay sa iyong panawagan, sa iyong panambitan, sa iyong pagsusumamo kung ano man ang iyong hinihiling, kung ano man ang iyong idinudulog, kung ano man ang iyong pinananambitan. Kaya't katapatan ng puso, pakikipagtotoo sa kanyang espiritu, sapagkat ang kanyang espiritu ay binabahagi niya. Ibinibigay niya ang kanyang espiritu sa lahat upang ito ang maging bagay na mahalaga na magbibigay kahalagahan din naman sa bawat isa, na magtuturo kung papaano ang nararapat gawin, na magbibigay ng liwanag at tatanglaw kanino man, na magbibigay karunungan at kaalaman kung paano mo pakikibakahan ang buhay na iyong pinagdaraanan. Binibigyan ka ng tapang upang makayanan mo ang kung ano man ang iyong dinaranas, sapagkat alam mo, walang ibang Diyos, walang ibang magbibigay buhay, kalusugan, lakas ng iyong kaluluwa at katawan. Kaya't halina, hali kayo mga inibig ko't minamahal, patuloy na magtiwala, patuloy na maniwala, mayroon siyang magagawa. Alalaong baga, kaya nga tinanong niya si Jonas, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumabas si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong kinagalak ni Jonas. Ang gusto niyang gawin ay magagawa niya. Ang gusto niyang pasibulin ay napasisibol niya. Ang gusto niyang kuhanin ay nakukuha niya. Ang gusto niyang mabuhay ay bibigyan niya at nabubuhay niya dahil siya ang buhay ni naman. Ang gusto niyang lumago ay mapalalago niya. Kaya't kung naunawaan lamang ng bawat anak niya ang mga salitang ibinahagi at binabaybay pinag-aaralan sa banal na aklat na ito, naririto lahat ang ibig sambitin sa inyong lahat. Naririto lahat ang ibig ipaunawa ng Ama sa inyong lahat. Naririto lahat ang ibig ipabatid at ipahayag sa inyong lahat. Ang siya'y tunay, Diyos na walang hanggan, tunay na makapangyarihan, tunay ang kaliwanagan, ang liwanag na kamatayan manang sapitin mo sa takdang panahon. Ngunit kung namuhay ka sa liwanag niya, mayroon pa ring kaliwanagan na tataglayin ka sa kabilang buhay. Nek aramenya hanam, nek aramenya hanam, nek aramenea hanam. At kung naririnig nyo ang pagtugon nitong si Jonas, sumagot siya, oo, nagagalit ako, ibig ko nang mamatay. Ganyan ang tao, may pagkasutil. Oo, nagagalit ako sa iyo, ba't hindi mo ako pinagbibigyan ngayon? Ba't hindi mo pa binibigay ang aking kahilingan? Kahit alam mong siya'y Diyos na makapangyarihan, kung magkamis ay nakalilimot ka bilang katauhan, para kang isang sutil na lumalaban sa katotohanan. Itinatanong mo pa, samantalang alam mong siya'y Diyos mo na dapat igalang, na dapat mong isaalang-alang, na dapat mong pakinggan at dapat mong panaligan. Kaya mapapalad kayo na bawat araw ay nagtitiwala sa kabila ng pinahihintulot niyang mangyari sa buhay mo. Naririyan ang pagpapatibay niya sa iyo, naririyan ang pagpapalakas niya sa iyo, naririyan ang pagbibigay liwanag, nariyan ang kakayanan
sapagkat ang Espiritu niya ay binigay niya sa iyo. Sapagkat ang Espiritu niya ay binibigay niya sa iyo. Kaya't ang Espiritu niya na siyang dapat taglayin mo at dapat nananahan sa iyo, siyang huwag mong iwalay at mitiing mawalay. Yamang ibinigay sa iyo ang Espiritu niya upang ikay sidla ng kakayanan hanggang mapagtagumpayan mo ang hamon ng buhay. Ang hamon sa iyong pananalig, ang hamon sa iyong pananampalataya, ang hamon sa iyong pakikiisa bilang matapat na anak ng Ama. Sadyang ang pagkilala sa Kanya'y mahirap kung di mo naunawa ng Kanyang mga ibig at layunin. Ngunit sa kabila ng mga hirap na ito, lagi mong tatandaan, ipinapaunawa niya sa iyo at ipinadarama niya sa iyo ang Kanyang layunin, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang mga salita at mga adhikain. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't ang itinuro ng anak na isinugo, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok na di kakayanin. Sapagkat alam ng Ama ang kakayanan ng bawat isa, kaya't hindi niya ibibigay sa iyo ang alam niyang di mo kaya. Kaya't pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, masasabi mong purihin ka, Ama. Salamat sa pagmamahal mo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't sa inyong mga dinaranas, patuloy niyong hilingin, Ama, kami tulungan, kami saklolohan sa mga dinaranas sa aming buhay, kami iyong ihulagpos at magtagumpay. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming kasiglahan, ikaw ang aming kapayapaan at kapanatagan, ikaw ang aming tagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Sino nga ba ang walang pinagdaraanan? Sino nga ba ang walang dinaranas? Lahat ay may pinagdaraanan, lahat ay may dinaranas, iba't iba nga lamang ang mga pinagdaraanan ng bawat isa, iba't iba nga lamang ang dinaranas ng bawat isa, ngunit sa iisang Ama, ang lahat ay mayuhulagpos niya. Ang lahat ay madadamayan, matutulungan, at masisidlan niyang kakayanan. Mapapalakas, mapatitibay, hanggang mapagtagumpayan ang bawat karanasan mo, ang siyang talambuhay mo, upang mahayag ang katotohanan kung paano ka kumilala, tumamba, nanalig, nagtiwala sa Diyos na mabuti sa lahat, sa Diyos Ama na mahiwaga, mahimala, dakila, at makapangyarihan. Ang Diyos Ama na tunay ang pag-ibig, kaya't isinugo ang anak sa pagkakatawang tao bilang Jesucristo sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo na at patuloy kumilala sa Diyos na butihin, Diyos na dakila, na iyong tagapagligtas, buhay at lakas, at kalwalhatian. Tayo na. Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto.
walay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung ang isang tao ay marunong magbigay sa pangungulit sa kanya ng kapwa niya, kahit hindi niya natitigan ang pagiging magkaibigan nila, kahit hindi niya namasdan ang pag-ibig na gagawin niya upang wag lamang siyang kulitin na bibigyan niya, ang Ama pa kaya na kapag kayo'y nagsumamo, nagpakumbaba, patuloy na nanikluhod, ang di magbigay sa inyong paninikluhod, sa inyong pagsusumamo, ang di mahabag sa inyong pagsusumamo, ang di mahabag sa inyong panalangin. Kung ang isang tao masama, wag lang siyang makulitan. Ibibigay niya na yung hinihiling ng kanyang kapwa. Hindi na sa kanilang pagiging magkaibigan, kundi sa kanyang kakulitan na ayaw niya ng magambala pa. Kaya titindig at babangon siya para ibigay. Ang Ama pa kaya na sa araw-araw ay handang makinig sa iyo, handang magmahal sa iyo, handang magbigay sa iyo, handang maabag, maawa sa iyo, dahil mahal na mahal ka. Kaya sa pangungulit mo sa Kanya, sa pagsusumamo mo sa Kanya, sa pagmamakaawa mo sa Kanya, sa pagninikluhod mo sa Kanya, sa panambitan mong matapat, ipagkakaloob din niya ang sayo'y kahilingan na marapat. Kaya't huwag kang tutugot, huwag kayong tutugot, magsumamo. Sabihin ang kayo'y makulit, wala kayong ginawa kundi mangulit. Ngunit ang Ama, hindi ka sasabihan ng makulit, kundi habang lumalapit ka sa Kanya, na nagpapakababa, na nagsusumamo, na nagmamakaawa, at nagpapakatapat, lalo siyang nalulugod sa gayon mong gawa. Kaya huwag kang magsawang dumulog, huwag kang magsawang humiling ng Kanyang habag at awa. Habang ikay nabubuhay, marami siyang pamamaraan para ikay pagbigyan, para bigay ang kaparaanan niya, upang ikay tigaw sa hirap ng buhay, upang ikay pagalingin sa iyong karamdaman, upang palayain ka sa kaguluhan ng buhay, upang ikaw ay bigyan niya ng kalakasan sa pagtatagumpay na iyong ibig kamtan. Sa Kanya ka makakaasang tuwiran. Kaya't patuloy mo siyang alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Wika nga niyang maliwanag, kung ang isang taong masama ay marunong ding magbigay, marunong ding magmahal, ang Ama mo pa kaya na matwid, banal, at pinakamabuti sa lahat, ang hindi marunong magbigay ng nararapat na sa iyo'y ibigay upang ikaw ay Kanyang aliwin, upang ikay Kanyang pagalakin, upang Kanyang paligayahin. Kaya't huwag kang tumugot, patuloy kang sa Kanya'y magtiwala, maniwala, manalig, at manampalataya, at patuloy mo siyang alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka.
Napagdakay na patubo niya ang isang halaman upang liliman siya. Dahil sa kanyang pagpapatutuo na siya'y makapangyarihan, ang lahat ay kaya niyang gawin sa kanya. Kaya't patuloy mong paniwalaan ang lahat ay kayang gawin sa iyo. Huwag kang magtampo, huwag kang magdamdam, huwag kang tumulad sa kasutilan ni Jonas. Bagamat gayon, nakita mo pa rin kung paano siya magpatawad, kung paano niya inunawa si Jonas, at kung paano niya pinaliliwanag at pinaliwanag. Kung ito ay tumubo sa hindi mo man lamang namamalayan, at nang mawala ito'y nalumbay ka. Ano pa kaya ang mahigit 120,000 tao na mamamatay mapipinsala? Kaya ipinaliwanag niya ito, kayo, mga inibig ko, sa isang gagawin ninyo na makapagliligtas kayo ng kapwa nyo, hindi kaya malugod matuwa ang Ama sa mabuti nyong pananampalataya, pananalig at pananambitan sa Kanya, makapaghango kayo ng kapwa-tao na mga naninimdim, mga nababalisa, mga nag-aalala, mga nawawala ng pag-asa, sa patuloy niyong pananambitan sa Ama, sa patuloy niyong pag-aalay sa Kanya, upang ang kapwa niyo'y tulungan at damayan, at patuloy kayong makapag-alay sa Kanya ng sama-sama ng ganito. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka tuwina. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Sapagkat maliwanag ang wika niya, walang mabuting ginawa kayo kahit kaninong kapwa-tao na di ko saksi ang aking pananaw at panuri sa inyo. Na di ako saksi sa sanlibutan sa bawat dako at tao. Kaya't mapapalad kayo ang patuloy na nagmimiti ng pagtupad sa kabutihan, at patuloy na ang kabutihan ay ibig niyong gawin, upang patuloy kayong kalugdan at patuloy kayong maaliw at maramdaman nyo kung paano kayo gantihan. Kaya't sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, patuloy na pananalig, paniniwala na ay Diyos na mahabagin, maawain, at di ka pababayaan. Diringgin niya ang iyong panambitan at pagsusumamo. Diringgin niya ang iyong paninikluhod at pananalangin matapat. Huwag ka lamang tumugot at manghinawa. Ang kinin mo sa oras na ito'y kumikilos ng kanyang kapangyarihan. Kumikilos na ang kanyang habag. Kumikilos na ang kanyang hawa. Kumikilos na ang kanyang pag-ibig sa iyo upang igawad na ang kalayaan. Pagpalain kayo. Mayroon baga kayong dinadala sa damdamin nyo? Palalayain din ito. Mayroon baga kayong hirap na dinaranas? Palalayain din ito. Mayroon ba kayong karamdamang nararanasan? Palalayain ka rin. Habang may buhay, may magagawa ang Ama. Alalahanin mo, habagat away taglay niya, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa kanyang pagmamahal, kapwa mararamdaman nyo ang pag-ibig na dalisay at malinis. Pagpalain kayo. Tayo na.